Ay pala tumayo mo kasi. Natin ang Bible, Isaiah chapter 44. Isaiah 44, begin verse number 9. Yun na kaya? They that make a graven image are all of them vanity, and their delectable things shall not profit. And they are their own witnesses. They see not, nor know that they may be ashamed. Who hath formed a god, or molded a graven image that is profitable for nothing? Behold, all these fellows shall be ashamed, and the workmen, they are of men, let them all be gathered together, let them stand up, yet they shall fear, and they shall be ashamed together. The smith with the tongs both worketh in the coals, and fashioneth it with hammers, and worketh it with the strength of his arms. Yea, he is hungry, and his strength faileth. He drinketh no water, and is faint. The carpenter stretcheth out his rule. He marketh it out with a line. He beateth it with planes, and he marketh it out with a compass, and make it after the figure of a man, according to the beauty of a man, that it may remain in the house. He heweth him down cedar, and taketh the cypress and the oak, which he strengtheneth for himself among the trees of the forest. He planted an ash, and the rain doth nourish it. Then shall it be far for a man to burn, for he will take thereof, and warm himself. Yea, he kindleth it, and baketh bread. Yea, he maketh a god, and worshipeth it. He maketh it a graven image, and falleth down thereto. He burneth part thereof in the fire, with part thereof he cutteth flesh, or eateth flesh. He roasteth roast, and is satisfied. Yea, he warmeth himself, and saith, I am warm, and I have seen the fire. And the residue therefore he maketh a god, even his graven image. He falleth down unto it, and worshipeth it, and prayeth unto it, and saith, Deliver me, for thou art my God. Tayo po na sa madali-madali. Mapagpala ng Diyos, salamat po. Muli sa pagkakabasa ng iyong salita. Sa hapon ito. Amin po ang isampay niya muli, Banal na Espiritu mo po, Panginoon, siyang kumilos sa amin po kalagitnaan. Hamunin kami, Panginoon. Siya po ang siyang magbigay ng liwanag at pag-unawa sa mga talatang amin po pag-aaralan po ngayon. Tulungan mo po, Panginoon, ang bawat isang maunawaan nito. Gamitin po po ang inyong lingkod, Panginoon, na siya mag-aatid ang inyong mensahe. Pinupuli ka po namin, Panginoon. Inataas po namin ang inyong pangalan. Kaya, Panginoon, ito po ay aming hinihiling sa lumata sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpunta po tayo. Dito po, mga kapatid, na meron po tayo nabasa dito, na meron isang tao gumawa ng kanyang tahanan, nagputol-putol ng mga kahoy, yung kisame, yung mga tawag niya, mga dingding, at yung mga mahalagang bahagi ng isang bahay. Ano po? Tapos yung mga pira-piraso, mga kahoy na pinagputulan, ang iba niya ginawa niyang paggatong para siya makakain ng tinapay, makakain ng cake,
na makapag-ihaw, ng mga gusto niya pong ihawin. At ang ibang mga kaputol ng mga kahoy na natira ay kanya pong hinugisan ng hugis tao. Tulad ng isang tao. At ang ginawa niya po, matapos hugisan niya ang pinaganda ng maigi, at kanya po kinilagay sa isang altar at kanyang sinamba. At sinabi niya na itong kahoy na piraso na ito, na ang aking hinubog, yan ang aking Diyos. Ha? Kaya, mga kapatid, ang makikita natin dito, no? Para maging napakalungkot naman, ang Diyos mo ay manggagaling sa tira-tirahan o pira-pirasong sobra na hindi na magagamit at iyo ngayon gagahugisan at sasabihin mo, yan ang aking Diyos. Diba? Sa madaling sabi, mga kapatid, dito po, sinasabi dito na Isaiah na yung Diyos na tinutukoy dito sa ating nabasa ay Diyos ng mga tira-tirahan o tira o yung mga leftover, mga kapatid. Diba? Nag-God ng leftover. Sa tanong ay ito, bilang isang mananampalataya na tayo po'y pinatawad, tayo po'y pinabayan, tayo po ay niligtas, tayo po mga kapatid ay talagang sabihin po natin inalagaan ng ating Panginoon at ang sabi niya nga sa kanyang aklat, I will never leave thee nor forsake thee. Tapos here we are, mga kapatid, na we will treat our God as the God of the leftovers. Pangit naman yata, di ba? Amen? Sabi kami mga kapatid, ano? Naniniwala dapat tayo kung meron man po tayong klaseng paglilingkod na gagawin sa Diyos ay yung pinakamagandang klase ng paglilingkod. Amen? Now, if you want really to offer a song to the Lord and make it your best. Sinayin mo siguro, yun na ang best niya para sa magkanta sa Panginoon. Di ba? Amen? Hindi yun, pwede na yan. Minsan kasi pag sa church, di ba? Okay na ba ito? Pwede na yan. Sa church naman eh. Para ba mga kapatid, ano? Pag sa church, pinauubra natin. Pero pag inilagay sa ating mga tahanan yun, kailangan ayos na ayos. Di ba, amen? Dapat po, na pag pinag-uusapan dito, ang sa Panginoon, lagi dapat maganda. Di ba? Now, you can read the book of Haggai. Nagalit ang Panginoon, sabi niya, kayo, no, naninirahan na kayo sa mga dingki sa mga bahay nyo. Naggagandaan na ang mga bahay nyo. Pero ang bahay o tahanan ng Panginoon ay iniwan yung nakatiwangwang. At alam niyo ba, anong ginagawa niyo? Para kayong mga nag-iipon ng isang bagay at inilalagay niyo sa isang basket na may butas. Paano ba makakaipon mga kapatid? Ng ilang bagay at ang iyong sisidlan ay may butas. Malalagyan, oo, pero hindi maiipon dahil matatapon din. Di ba? Kaya mga kapatid, dito, gusto ng ating Panginoon, na we must give Him our best. Pag ginawa mo po mga kapatid yan, syempre the result will always be the best also. Di ba? If you do things without the Lord sa iyong buhay, ano yung mangyayari? Para ka pumapasok lang sa isang trahedya. Para ka pumapasok sa isang napakalaking problema. Gagawa ka na isang bagay, hindi mo kasama ang ating Panginoon. Diba? Amen? Halimbawa, papasok ka sa isang relasyon, hindi kasama ang Panginoon. Tiya, gugulo ang iyong relasyon. Bakit? Hindi mo kasama ang Panginoon eh. Papasok ka sa isang transaksyon, mga kapatid, na hindi mo kasama ang Panginoon. Aba, no? Hindi po magpo-progress yung transaksyon na yan. Bakit iniwan mo ang Panginoon? Sa madalit sabi, ang gusto ng Panginoon, lagi siya ang nauuna sa atin. Una lagi ang ating Panginoon. Nasa Matthew chapter 22. Tignan natin. Matthew 22 verse number 35. Okay, babasahin ko po.
34 na. And when the Pharisees heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together. Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him and saying, Master, what is the greatest commandment in the law? Ito tanong. Jesus answered, assuredly, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Now, ano pa sinasabi ko rito, mga kapatid? Dalawa lang daw ang commandment. Una, love the Lord. Pangalawa, love your neighbor. Ibig sabihin, nung sinagot ng Panginoon yung lawyer, at hindi po, yung lawyer na tanong sa Panginoon, not really po, mga kapatid, para po mawalan ng pagiging inosente. Di ba? He was not really asking a question for him to learn. Hindi po. Actually po, he was asking the Lord Jesus Christ a question because he was testing the Lord Jesus Christ. Sabi niya, lawyer ako eh. Lawyer ako, susubukin ko na ito. Kung hanggang saan talaga ang alam nito sa commandment. Kaya sabi niya gano'n, what is the greatest commandment in the law? Sabi ng Panginoon naman, love God with all your heart, with all your mind, with all of your being. No? At yung pangalawa ay parang tulad din ng nauna. Alam mo, mahalin mo naman ang iyong kapwa. So, ano ba makikita natin dito? No? Ang makikita natin dito, God actually po is requiring us na maging lagi siyang una sa buhay natin. Di ba? Kasi yung sinabi yung commandment, hindi nyo sinabi, love your neighbor and love God. Hindi po. Love God and love your neighbor. No? So, ayaw ng Panginoon, yung klase ng pag-ibig na ibibigay natin sa Kanya, yung tira na lang ba? Ayaw ng Panginoon yan. Ano po? Halimbawa sa ating oras. Minsan po, ang Panginoon ang laging naubusan ng oras sa atin. Di ba? Amen? Pag nabisi na po tayo, mga kapatid, 24 hours, sabi mo, busy ka na, bago ka matulog, bago kapatid, wala na. You don't have time anymore to pray. You don't have time anymore to read your Bible kasi napagod ka na at naubos ang iyong oras. Di ba? At magagawa lang natin yan, mga kapatid, pag merong sobrang oras. Di ba? Oh, yung asawa mo nga, gusto mo ba kakausapin ka lang pag may sobrang oras niya? Sabi mo, Han, gusto ka na? Oh, kaya mo muna na kakausapin, dami akong ginagawa. Mamaya lang ka kakausapin pag natapos ko na lahat itong ginagawa ko. Eh, kaso nga ang ginagawa hindi natatapos. Di ba? Napunta niyo po, nagdidima ng oras sa mga taong nasa paligid po sa atin, how much more our God? Tama? Kaya sabi ka na, ang araw ng linggo, araw para sa Panginoon. Siguro, wala na argumento dyan. Kung yan ay araw ng Panginoon, dapat mabigay natin sa Kanya. Actually, hindi naman araw talaga hinihingi, oras na lang sa atin eh. Pagsamba sa umaga, pagsamba sa hapon. Yun lang eh. Pero minsan mga kapatid, pag yung ating pagsamba sa Panginoon ay meron nakakasabay ng mga happenings ang nailalagay sa tabi ang pagsamba sa Panginoon. Tama po ba? Amen? Pero outing. Diba? Pag sa church, laging late. Pero pag outing, laging on time. Super pa nga eh. Mas maaga pa nga sa oras ng outing. Amen? Oh. So yan sinasabi dito ng ating Panginoon. So we must love the Lord. We must know how God wants to work through our life. Yun ang dapat po natin malaman eh. Na ang ating Panginoon, alam niyo po, mga kapatid, parang dentista, pag meron na silang ipin, papapastahan mo. Ano gagawin? Tataksakan ng anesthesia. Tapos kukunan kukunin na. Hand drill.
Di ba? Nakakangilo. Maya-maya, nasasanggi yung ano, yung laman. Ako, napakasakit. Di ba? Amen? Ibig sabihin, sa isang dentista, na para magawa niya yung kanyang dapat gawin, minsan masasaktan tayo. Alam niyo ba ang Panginoon ganyan din? Pag meron gustong ayusin ang ating Panginoon sa buhay natin, minsan kinakailangan masaktan tayo para maayos. Amen? Matututo tayo mga kapatid. Na? Aaray tayo. Na? Sabi nga ng commercial ni Pacquiao ba yun? Pag walang aray, ano yun? Di ba? Kailangan daw maging aray mo ka, umaray ka para ikaw'y magtagumpay sa buhay. Parang ganun eh. Anyway, mga kapatid, ito pong principle na ito, no? It must be heard more before it can be better. Amen? Kaya po, ay dapat natin natututunan yan. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, mahalin niyo ako, mahalin niyo rin ang kapwa niyo. At yun na ang kabuuan ng utos ng Diyos. Amen? Eh, paano natin sasabihin na mahal natin ang Panginoon kung puro namang tira-tirahan ang ating naibibigay sa Kanya? Na pag may sobrang oras, pag may sobrang panahon, na pag malakas pa tayo. Mahirap po eh. Kaya mga kapatid, tignan niya na, alam niyo ba paano ang tamang panahon paglingkuran ng ating Panginoon? Yung mga oras na malakas ka pa. Amen? Yung mga oras na malakas ka pa. Hindi yung pag ika'y mahina na kailangan ka na akayin, magbababa ka dyan sa ating hagdanan. At sasabihin mo, Pastor, naakay ka na pagbaba, Pastor, pwede po ba sa pasukan mag-i-enroll ako sa Bible School? Amen? Dapat yung teacher na yung magsasabi po sa inyo ang inyong mga Bible. Sa 1 Timothy chapter 3 verse number 15. Sabi ba na, ano raw? Bili ka na. Tapos gusto mo na mag-Bible school at maglingkod sa Panginoon. Ano ang nangyari nyo kayo malakas pa? Opo. Minsan tinasabi natin, pagod na ako. Hindi ka naman pinapagod ng Panginoon eh. Actually po, pinapagod tayo ng sanlibutan. At pag napagod na tayo ng sanlibutan, wala na tayo lakas para sa Panginoon. Hindi dapat ganoon. Hindi dapat tulad tayo nito binabanggit ni Isaiah. Diba? Okay. There is always po yung part ng ating pagkatao na dapat meron tayong laging prinsipyo na talaga po pinanindigan. At yan nga po, ang tawag yan, biblical principles. Hindi ka pa sa gagawa ng sarili mong prinsipyo. Wala po. Pag sariling prinsipyo mo yan, pang sa'yo lang yan. At dahil na yung personal na prinsipyo, mga kapatid, ikaw lang ang makikinabang yan. Pero pag sinabi, mga kapatid, na biblical principle, hindi mo ginawa yan, sinusunod mo lang yan, at yan mga yan na prinsipyo ay galing sa ating Panginoon. Amen? Maninindigan tayo sa gusto ng Panginoon. Now, Matthew chapter 10, verse 36. Matthew 10:36. Okay. Hanggang 39. And a man's woe shall be day of his own household. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me, and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. And he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. He that findeth his life shall lose it, but he that loseth his life for my sake shall find it. Now, hindi naman sinasabi ng Panginoon na awayin mo na yung nanay at tatay mo. Awayin mo na lahat yung sa paligid mo. At ako na lamang ang iyong susundin. Ang sinasabi ng Panginoon, dapat mas mahal mo ako, mas ako ang priority mo sa
ng bagay na naririto sa mundong ito. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Amen? Kaya kung mag-uusapan, ito o ang Panginoon, dapat ang gagawin pili na nagagawin mo ang ating Panginoon. Amen? No? Ano ba ang kanyang sinasabi, ang kanyang salita? Ganun po eh. No? Kaya He need the best of our love, mga kapatid. No? He need our best, the best of our time. Lahat po yan. Dapat po, best lahat. Ano sabi ni Caleb kay Moses, nung kanya na po gusto kunin yung pong pinangako sa kanya na parte na lugar. Sabi niya, yung lakas ko noon at lakas ko ngayon ay hindi nagbabago. Ano pa ang punto doon, mga kapatid? Dapat nung tayo'y bagong Kristiyano, kung gano'n tayo kainit, after 10 years, or 50 years, or 20 years, o kahit matanda na tayo, dapat hindi pa rin nagbabago ang ating commitment sa Panginoon. Hindi pag tumagal ka ng Kristiyano, hindi ka na masyadong masigasin. Tulad nung ikaw ay bagong ligtas pa lamang. Ito ba ating bisita, si Lisa at si Brother Ernie. Sabi nila sa akin, Pastor, bagong mga mananampalataya pa lang kami. 2 years ba? Tama? 2 years. Na-save sa Riyadh. Na nung dumating dito, mga kapatid, na naghanap na malapit na simbahan. Nakita tayo sa internet. Nakita yung pangalan mo. Maganda naman dahil yung kanilang mga kakilala doon sa Riyadh, ng mga Pilipino, kilala din ako. Di ba? Ang punto, ang tanong, after 10 years kaya, etong si Brother LD at Sister Lisa, maghahanap pa rin kaya ng church? Amen? Kasi mainit kaya, 2 years pa lang eh. So, ang punto ko rito, mga kapatid, kaya 2 year o 1 year ka po na Kristiyano o 20 or 30 or 50 years ka na Kristiyano, dapat, mga kapatid, yung pagkauhaw mo sa salita ng Diyos at yung pagkasabik mo sa paglilingkod sa Diyos, hindi nawawala yan. Nananatili na yan. Ito ang gusto ng Panginoon. Pagkakataon po, mga kapatid, there are times yung ating spirituality nagdadive, pababa. Ano ang sabi ni James? Papasalamat ko, nakabalik ako. Nag-dive ka eh, pero nakabalik eh. Amen? Bakit mo pag may dive na shoot, hindi na may rebound dapat? Hindi pag nag-shoot, nandiyan ka eh, dapat ng rebounder eh. Ay, hindi na shoot, kamang talaga, hindi. Kunin ulit yung bola, i-shoot ulit, di ba? Amen? Oh. That's when they nag-sportsman. Palakpakan natin yung volleyball. Ano kaya? Second runner up. Third runner up. Tatlo lang bang team? Yung basketball team natin, dalawa. Na? Yung isang best, yung isa, best of the best. Di ba? Yung unang mahinang team, ilang panalo na kayo nangyari? Dalawang panalo? Isang panalo? Isa lang. Isang talo. Eh, yung magagaling? Dalawang panalo, dalawang talo? Isa-isa. Na? Ang point dito, kapatid, na siyempre tayo kung gusto natin maayos tayo eh. Di ba? Na gusto natin na kapatid, yung mga goals po natin, maabot natin eh. Pero dapat, mga kapatid, no? Lagi natin, wag natin titipirin ang Panginoon sa larangan ng ating paglilingkod sa Kanya. Dapat, ang Panginoon na pinag-uusapan, ang oras, sky's the limit. Amen? Hindi po nag-uusap. Eh, minsan, mga kapatid, pag napapahaba yung preaching, tingin na tayo ng tingin sa... Haba na si Pastor, dalawang oras na, point number 1 pa lang na. Eh, parang pagkakarinig ko eh,
No? 6 na puntos yata yun. Di ba? Ang ibig sabihin, 12 oras tayo dito. No? Eh bakit ba kapatid, pag kayo, di ba, meron ako napapasa ka sa Facebook na movie marathon ako ngayon. Ibig sabihin, umpisa ng umaga. Naku po, talaga sunod-sunod na pelikula, papanoorin. Dinakausap ko sa sabi, basta nakita ko kayo sa post office. Nagbululog ako na gano'n ng sulat. Eh, mga support ng mga pastor. Sabi, pastor, nakita ko po kayo sa television ating gabi po yun Sabi ko wala, matagal na rin Oo, pastor, kasi alam mo naman ugali ko, sa umaga, pag wala na talaga akong yung walang trabaho, pag umaga, manonood ako ng television yan hanggang mawala yung mga tao sa television, di ako maalis doon. Kaya ating gabi, hanggang ating gabi yan. Hanggat may tao na ang television, hindi siya umaalis sa harapan doon. Di ba, amen? Napakaganda. Buti na lang wala siyang cable. Dahil cable, hindi na nawawala ng tao Di ba? Pero bakit ba, kapatid? Pag gano'n ang usapan, tumatagal tayo. Pero pag sa Panginoon, naiinip tayo. Bakit meron kang ka-appointment ng mamadali ka magpunta? Bakit pag sa church, patumpik-tumpik ka? Alas 9:30 ang service. Alas 9, gigising ka. Ang bira, sa Pampanga ka pa nakatira. Amen? Amen? Sabihin ka na kapatid, nakakatawa, pero minsan, merong katotohanan Para we are treating the Lord Jesus Christ very light. Diba din nawawaan naman ako ng Panginoon Diba? Ano mga laging dahilan natin ng nalilate? Maraming mga bata, uyat ng gabi, maraming trabaho, na traffic, nasira yung sasakyan, walang tricycle na nagdaan. Kaya kapatid, kung dahilan lang, napakarami hindi tayo mamubusan. Yeah, amen? Pero kung talaga gusto natin ibigay yung best natin sa Panginoon, lahat ng dahilan niyan, matatapatan po ng solusyon. Kaya po pinapakita po rito sa atin, mga kapatid. Now, 1 John chapter 2, verse number 15. So, dininig pa ng Panginoon sa atin, huwag yung let over. Mahalin nyo lang ako ng ayos. Yan ang gusto ng Panginoon. Kaya dito sa 1 John chapter 2, verse John chapter 2, verse number 15. Okay, nandiyan na kayo? And if we know, verse John, mali. Chapter 2, verse number 15. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Now, tingnan niyo ba? This is a kind of love that is being misplaced. Hindi po siya nakalagay sa tamang lugar. Imbis na mahalin ang Panginoon, ang minahal ay ang mundo o kamunduhan. Ano sabi dito? Love not the world. Amen? Kasi sinasabi ng Panginoon, huwag mo mahalin yung worldly system. Neither the things that are in the world. Maging yung sistema ng sanlibutan ito, huwag mong mahalin. Amen? Amen? So, sinasabi dito mga kapatid, kung ano ang ginagawa ng mga taga-sanlibutan, hindi mo dapat ginagawa. Opo. Kaya tingnan niya, ang isang mananampalataya dapat may dress code. Diyan yung pumapasok. Tama ba ako? Amen?
Sino ba ang gusto mong sabihin maganda ka? Magsabi ng maganda ka? Ang tao na makamundo o ang Panginoon Diyos? Minsan kasi mga kapatid, mas gusto natin mapuri tayo sa libutan. Uy, ang ganda mo, ang sexy mo. Naga? Kaya sabi nga sa inyo mga kapatid, pag sinabihan kang sexy, hango sa salitang sex. Sa ibig sabihin, sinabang ng sexy, parang merong hangarin sa'yo hindi maganda. Diba? Paano pag sabi ng ano yan? Uy, sexy mo? Hindi ka sexy tapos maano yung parang, di ba, parang na butulong palaway. Mga kapatid, hindi po ganun. Sabi dito, love not the world, neither the things that are in the world. Ano ba yung mga nasa liputan ngayon? Ano ba mga puso? O yung si Dota, ha? Nasa liputan yun eh. Di ba, amen? Alam nyo, hindi lang ako magkaroon ng oras para pag-aralan yung mga karakter ng Dote. Pero parang nakikita ko dyan, meron mga evil na sinasabi yan, di ba? Meron ba, Raymond? Mga evil, meron ano? Na nagigipaglaro kayo sa mga evil, parang gano'n. Pag naglaro ka ng Dota, na ang kalaro mo, mga evil. Kaya ang utak mo, evil na rin. Kaya ikaw, kamukha ka na ng Dota, evil ka na rin. Kaya tingnan niya, di ba? Pag naglaro ka niya, evil yung pinaglaruan mo, evil na yung mahal mo, di ba? Yung nasa isipan mo, ngayon mga kapatid. Na? Siyempre, lalapit ka sa nanay mo, sabi, nanay, tayo, well, kung video game na pwede bang evil niyo ako ng gano'n? Di ba? Evil na rin. Nagpapabilin eh. Ha? Ano po? Ang nagiging resulta, sumasakit ang damdamin ng mga magulang. Bakit? Ha? Babad sa harapan ng computer. Bakit pa sumasakit ang damdamin ng magulang? Natutulog sumagot. Na pag sumasagot sila sa kanilang mga magulang, ang lagi sila, hindi naman kami sumasagot eh. Nangangatuwiran na. Di ba po yung nangangatuwiran na sumasagot? Pakatlo, bumababa ang mga grado sa eskwelahan. Amen? Kaya tingin na nila doon sa kanilang mga teacher, yung evil na ng Dote. Now that is the world. Yung sabi dito kaya, love not the world, neither the things that are in the world. Sabi, paano po, nasa mundo pa kami, nasa saklimutan pa rin tayo. Maraming tukso, totoo po yun eh. Alala niyo ba mga kapatid, sabi ko sa inyo, bakit yung isda na nasa dagat, pag nahuli, magpaalat yung dagat, di ba? Bakit pag nahuli mo yung isda at ipiprito mo, inaasinan mo pa? Dapat maalat na yun, galing sa alat eh. Di ba? O, ang alat-alat ng tubig dagat, galing doon yung isda, pag pinirito mo, aasinan mo pa. Sabi ka ba, hindi ka tinatabla ng alat, no? Dagat. So, ganun din ang mga Kristiyano. Bagamat nasa mundo po tayo, hindi dapat tayo tinatablan ng mga kamunduhan. Yan yung sinasabi dito eh. Kaya yung pag-ibig natin na may misplace, imbis ka sa Panginoon, napupunta sa pag-ibig ng sanlibutan. Di ba? Yan ang sabi na, love not the world, neither the things that are in the world. If any man, tignan niyo po, love the world, the love of the Father is not in him. Kita niyo po na nawawala pati yung pag-ibig ng Diyos sa inyo. Hindi ba nila tawagin kayong old-fashioned? Hindi ba nila? Basta kayo naging Kristo. Amen? Ano pa? Verse number, ano yan? Ano pa ang nakuto niya? Verse number 16. For all that is in the world, ito po,
Mas matindi pa, dinidescribe niya yung nasa limutan. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Ito niya. Ilagay mo lahat ang affection mo sa sanlibutan, sa mundo. Sabi niya, yung mundo magpapass away. Kaya pag nag-pass away lahat yan, lahat ng affection mo kasama. Pero ang Panginoon, mga kapatid, ang iyong paglalagyan lahat ng affection mo, sabi niya, it will abide forever. Hindi po yan mawawala. Andiyan pa rin po yan. Kahit ano po ang mangyari, kahit ilang Yolanda pa yan, kahit ilang pong mga Pablo pa yan, kahit ilang pong Sakuna pa yan, nandiyan, it will abide forever. Amen? Amen? Yan yung klaseng Diyos na meron po tayo. Hindi po yung Diyos na kaputol o itasong kahoy, hinugisan at sinasabi, ito ang aming Diyos. Lalo ba? Tignan natin. Dito po. Ephesians chapter 5. Ephesians 5, verse number 15. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Lumakad daw tayo ng tama. Lumakad tayo, mga kapatid, hindi tulad ng mga mangmang na naglalakad, kung hindi dapat tayo po ay maglakad tulad ng mga wise. Now, ano ba tinutukoy dito mangmang? Sabi ng Bible, the fools have said in their heart, there is no God. Sabi kami, ang taong hindi po naniniwala at wala pong kabilib-bilib sa Diyos, mga mangmang po yan. Regardless na sila po ay mga tituladong tao. Amen? Maraming merong mga higher education, yung mga doctorate, sabi nga mga doktor, at kung ano-ano pong mga nakakabit, kanilang mga pangalan, pero hindi naniwala sa Diyos. Hindi po magaling na tao po yung mga po yun eh. Kasi sinasabi nila, walang Diyos. Yung mga humanistic point of view, mga kapatid, nasabi ka na, walang Diyos, at kung ano ang nakikita mo, iyan na yun. Amen? Kaya sinasabi po dito, yan, let us walk, she comes to verse number 16. Redeeming the time because the days are evil. Amen? Sabi kami, mga kapatid, time should be, it is an investment. Investment po yan eh. Kaya saan ba natin ginagamit ang ating oras? At ilan kaya sa ating mga oras ang para sa Panginoon? Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Yung 6 na araw, hindi na nga yun eh. Isang araw lang sa akin eh. Nakita niyo po kung gano'ng mabait ang Panginoon. Pwede naman sabihin ng Panginoon, yung 6 na akin ha, yung isa inyo. Eh bakit sinabi ng Panginoon, yung 6 inyo, akin yung isa? Amen? Dahil kami, napakaraming oras para sa atin. At isang araw naman ang para sa Panginoon. Pero minsan na, kapatid, yung isang araw na yun, hindi pa natin naibibigay. Nahihingi o nakukuha o nagagamit pa rin natin. Kaya pinapakita po dito sa atin, mga kapatid,
Hindi lamang yung best of our love, but also yung mga quality time natin, ibigay natin sa ating Panginoon. Kasi po at the age of 22, 57 na po ako ngayon taon nito. Ibig sabihin, more than kalahati ng aking buhay, naglilingkod sa Panginoon. Amen? Ngayon, saan yung mas masaya na panahon sa aking buhay? Mula nung ako 1 taon hanggang maging 22 anyos? O mula nung naligtas ako hanggang ngayon? Siyempre, mga kapatid, hindi ko ipagpapalit yung aking panahon ngayon para sa Panginoon. Wala akong direksyon yun eh. Nagkaroon ako ng direksyon na ako'y natagpuan ng Panginoon. Di ba? At kahit ano pa na ang alok sa akin ng sanlibutan na bumalik sa dating buhay, ayaw ko na. Mas masarap ang nasa Panginoon. Kaya minsan ko natin sasabihin, ako, pag hindi ako nasa siguro ganito na ako. Minsan kasi mga ganun, di ba? Pag hindi lang na sila nasa siguro maunlad na yung buhay ko, mga kapatid. Ha? Yung buhay mo ngayon, maunlad na kesa nung hindi ka pa po naliligtas. Kaya tingnan niya, sabi nga na, 70 years lang na sinasabi ng Panginoon sa Bible na average ang taong mabubuhay. 13 years na lang sa akin, 57 na ako eh. Sabi sabihin, mga kapatid, na yung 13 years ko, medyo dapat, nag-double time na ako kung hanggang doon na lang talaga ako eh. Di ba? Amen? Kaya nga, tingnan nyo, kung sasabihin ng Panginoon sa inyo na meron ka na lang isang araw na mabubuhay, ano kaya ang gagawin natin? Sasabihin niya, anak, 24 hours ka na lang na mabubuhay. Ha? At anuman ang hilingin mo sa akin ngayon, bibigay ko agad sa iyo. Pero hanggang 24 hours ka na lang mabubuhay. Ano kaya hihilingin natin? Lord, sports car. Bibigyan niya. Ano yung sabihin mo eh? Hindi na ako eh. Lord, magandang bahay. Bibigyan niya. Lord, maraming pera. Bibigyan niya. Nga lang, 24 hours ka na lang mabubuhay. Ano palagay mo? Masasayahan ka o sasaya ka o malulungkot ka? Bino mo lahat ng iimiti mo na ikaw'y nabubuhay. Lahat yan, ipararanas ng Panginoon sa iyo. Yung nga lang, 24 hours ka na lang mabubuhay. Anong hihilingin nyo kaya? Ako alam ko kung ano hihilingin ko eh. Kasi kahit anong hihilingin eh, bibigyan ng Panginoon. Alam nyo kung ano hihilingin ko? Lord, dagdagan nyo po yung 24 hours ko. Kasi sabi kahit anong hihilingin eh. Naalala ko ng araw sa chill, at sila kambal ng mga bata pa. Sabi rin isang kambal, ate, kung marami kang pera, anong gagawin mo? Sabi naman ng ate nila, doon sa kambal, ihani siya kasunod. Ikaw, bibili na ako lahat ng mga gusto kong nalaruan, nabata pa sila, mga manika, lahat ng gusto ko bibili ko na. Tingnan mo naman yung isang kambal. Ikaw, ano naman ang gagawin mo kung marami ka ng pera? Sabi naman sa, siyempre, bibigyan ko yung pera ko sa Panginoon. Hindi spiritual yung isang kambal eh. Hindi ko na lang alam kung sino sa kanila yun. Sabi bibigyan niya raw sa church, Panginoon. Tapos sabi ng kambal, sa atin na kitchen, ito ate, anong gagawin mo? Pag marami ka ng pera. Sabi ang gagawin ko, di bibili ako ng makina na gumagawa ng pera. Para na rin, hindi na siya mahulog yung pera niya. Kaya naman if we have one more day to live, what will it be? Diba? Kaya nga mga kapatid, dapat, ang klase na paglilingkod natin sa Panginoon, lagi mo isang araw na lang tayo mabubuhay. Ganun dapat, pag naglingkod ka sa Panginoon, parang wala nang bukas, parang ngayon na lang yan. Amen? Minsan sa ating mga kapatid, even terrible. Yung iba kung kumain, parang wala nang bukas eh. Tapos ayaw tumaba. Amen? Kapatid, not redeeming the time because the days are evil. Kaya mga kapatid,
We have all the time to serve the Lord. Huwag yung leftover. Na? Para ba sabi mo, Pastor, wala ka ng ngipin, maglilingkod na ako sa Panginoon. Meron din naalala niyo ba, may kwento ko ng araw ano ba, maalala ko ba yung kwento niyo? Parang ganito nagkaroon ba yung recruiting agency, yung ano ba, yung mga army. Malagay dyan, recruitment for Philippine Army. Saan nagpapalista? Tapos may lolo, nagpunta ron. May edad na, siguro mga 80 years old na. Sabi ko, Lolo, bakit po kayo nandito? Sabi nung in charge ng officer, ma'am, gusto ko magiging lolo, magpapalista ako. Sabi naman nung officer, sabi na, Lolo, matanda na kayo, hindi na kayo pwede sa sundalo, wala na nga kayong ngipin eh. Sabi nung lolo, bakit ba amang? Ang gera pa ngayon, kagatan na. Pero batid, nagkakain ng Diyos, walang matanda, walang baka. At wala pong retirement sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Hindi sabi, tama na, matanda na ako. Hindi, maglingkod ka pa rin sa Panginoon. Na? Kung hindi mo na talagang kaya, di tatak ka na lang ng truck. Dito sa atin, dididikit, kumuha ka ng face, kumuha ka ng gunting. Muraduhin mo lang, magugupit mo yung tama. Baka naman gitnaan mo yung address. Puro kalahati yung nagugupit mo. At naidikit mo ng tama. Marami ko You can even be a prayer warrior, mga kapatid. Wala ka ng lakas, maglakad sa kalye. Then pray for the ministries of our church. Pray for all the missionaries. Pray for all the pastors. Marami po mga kapatid Amen? Kaya redeeming the time because the days are evil. Now, Hebrews chapter 3, verse 7. Manati po. Hebrews 3, verse number 7. Okay, sabi dito. Wherefore, as the Holy Ghost saith today, if you hear His voice, harden not your hearts, as in the provocation in the day of temptation in the wilderness. When your fathers tempted me, proved me, and saw my works 40 years. Wherefore I was grieved with that generation, and said, they do always err in their heart, and they have not known my ways. So I swear in my wrath, they shall not enter into my rest. Ano nangyari sa mga Israelita sa wilderness? Ang titigas ng ulo. Every time na may gusto ang Panginoon, nagre-rebelde sila. And they even, mga kapatid, rebel against the chosen man ng ating Panginoon, and that is Moses. Kaya sabi niya, ito ang sasabihin ko sa inyo, hindi sila magkakaroon ng kapahingahan. Amen? Ha? So, gusto ng Panginoon, magtagumpay po tayo araw-araw sa ating buhay. Naisa pa po, Isaiah 65. Ito tayo sa Old Testament. Isaiah 65, verse number 1. Saan po natin sa 1? I am sought of them that ask not for me. I am found of them that sought me not. I said, behold me, unto a nation that was not called by my name. I have spread out my hands all the day unto the rebellious people, which walketh in a way that was not good, after their own thoughts. A people that provoketh me to anger continually to my face, that sacrificeth in gardens, and burneth incense upon altars of brick, which means among the graves and lots in the monument, which each wine flesh, and wrote abominable thing in their vessels, which say, stand for thyself, come not near to me, for I am holier than thou. These are a smoke in my nose, a
a fire that burneth all the day. Behold, it is written before me, I will not keep silence, but will recompense, even recompense in the bosom. Your iniquities and the iniquities of your fathers together, saith the Lord, which have burned incense upon the mountains and blasphemed me upon the hills. Therefore will I measure their former work in their bosom. Tignan niyo po, lalagyan natin verse number 12. Therefore will I number you to the sword, and you shall be bowed down to the slaughter, because when I called, you did not answer. When I speak, you did not hear, but did evil before my eyes, and did choose that wherein I delighted not. Sabi kami na lahat na po ng panawagan ng Diyos, ginawa niya sa nation Israel, pero ano po, no? Binaniwala lahat ng Israel po yan. Kaya sinabi niya, lahat ng ayaw ko, yun ang ginawa nyo. Lahat ng kasalanan na nasabi ko huwag nyo gawin, yan ang ginawa nyo. Na hindi ako nalulutog sa inyo. Listen mo naman eh. Yan po ay merong pagkakahawig sa panahon natin po ngayon. Minsan lahat ng ayaw ng Diyos, yun ang ating ginagawa. And we always, mga kapatid, para mag-give some reasons na para po i-justify yung ating maling nagagawa. Kaya ko naman nagawa yan kasi ganito eh. Kaya ko naman ginawa yan kasi ganito eh. Kaya ko naman ginawa yan kasi ganito. Mga kapatid, hindi po ang mag-justify ng mali mong ginawa ay iyong dahilan. Wala po yung the end justify the means. Hindi po mga kapatid eh. Pag sabi ng Panginoon, I delighted not in those things na yung ano po natin. Amen? Bakit po? He is our God and He deserves the best. We are His servants. Then dapat mga kapatid, maglingkod tayo ng tama. Maglingkod tayo mga kapatid na alam natin, meron tayong karangalan sapagkat tayo ay lingkod ng kataas-taasan. The Most High God. Kaya mo sabihin, wala, Bible student lang ako eh. Wala, Kristiyano lang ako eh. Mga kapatid, mas mataas tayo po sa lahat ng tawagan ng Panginoon sa ating peculiar people eh. Chosen nation, mga kapatid. So hindi ka lang Rene, na hindi ka lang Lito, hindi ka lang Dennis, hindi ka lang Ari, ikaw ay anak ng Diyos. Ito lang tayo maging mayabang, magkano. Diba? Mamaya sabihin na nakamalang congressman, yabang mo na. Amen? Kaya mga kapatid, huwag natin gayahin yung meron siyang Diyos dito. Na actually yung kanyang Diyos, Diyos ng mga tira-tira. Tirang kahoy, tirang handog, tirang materyales, dito. Ang Diyos po natin hindi ginagawa. Ang Diyos po natin hindi nililikha. Ang Diyos natin siya ang dakilang manglilikha. Amen. Ayaw po natin ito. Ayaw po manalangin. Aming pumapalang Diyos, salamat po muli sa matalagang aming pumapasa na pag-aralan. At Panginoon, ng pagkakaya na ito nga po ay magbibigay sa amin po ng pagbubukas ng aming puso at isipan. Na kami po ay mga lingkod mo. Ikaw ang aming Panginoon. Na dapat ang aming pong klase ng paglilingkod ay bibigay po sa inyo ay yung aming pong pinaka-best. Yung lahat ng aming pong kaya. Lahat po, Panginoon, ang aming talento. Lahat po ng aming pong kakayanan. Kaya Panginoon, nananalangin po ako ngayon. Patuloy mo po ang muli ng bawat isa. Na kami nga po, Panginoon, makapaghandog sa inyo po ng aming mga sarili. Na ang aming mga sarili, Panginoon, ay aming pong inihandog para maglingkod po sa inyo. Suportahan ang inyong pong gawa. Palawakin, Panginoon,
ang inyong pong kaharian sa pamamagitan ng aming pag-abot sa mga tao po na hindi mo po naaabot sa inyong pangalanan. Kaya Panginoon, nananalangin po kami sa kataon ito. Anuman ang nasa puso po namin, anuman ang mga mensahe, Panginoon, sa awitin man, sa mga patutuo man, sa mensahe man, Panginoon, na inyo pong inaatid sa amin sa hapon ito, naway yan po ay aming pong tugunan. At dito nga po sa altar, kami po'y sama-sama manalangin sa inyo po, Panginoon. Kaya Lord, nanalangin po kami, ilusin mo po ang bawat isa sa aming pong paanyaya. Tumama po, Panginoon, ay aming inibig sa pangalan ng Jesus. Habang lahat kayo po nakabigyan, siyasatin po natin natin sa sarili. Ano po ba ang mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin? Ano man po yan, narito sa altar, ikaw ay lumapit, makipag-usap sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Okay? God bless you. Napakadakila ng ating Panginoon. Would you give Him your best? You come. Lord, dito po ako sa iyo. Isasama ko po ang aking pamilya na maglingkod sa iyo. Aakayin ko po ang aking mga kaibigan, mga mahal sa buhay, na maligtas at maglingkod sa iyo. Live with you. Sabi. Pagpala ng Diyos, kami nga po sama-sama malapit sa inyo po, ngayong hapon ito na nanalangin. Mga anak mo po, Panginoon, naging po ay nilapit sa inyo po, bawat isa. Ano man po ang nasa puso namin ngayon, ano man po ang mensahe na binigay mo po sa atin. Lord, gusto lamang namin maglingkuran ka po ng maayos. Paglingkuran ka namin, Panginoon, na masigit sa dati namin maglilingkod sa iyo. Kaya, Panginoon, tuloy mo pong bigyan ng hamon ng bawat isa. Ikaw, ay patuloy namin maitaas sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa lahat na hindi mo pinagkakaroon. Sa patuloy na limangan mo sa amin, Panginoon. Sa patuloy na pagkakabay mo. Naman ang aming panalangin ngayon, ang napito mo, tugunan mo po. At lahat na ito ay aming inibig sa pangalan ni Jesus. Amen.